Anyway, ang update po na ito ay for clarity or clarification lang po dahil mukhang pati ang pangalan ng Pinoy American na si Bretman Stone ay nadamay dahil sa parody na ito. Pero maganda po ang kanyang naging post. Isang parody social media account ang muling nagpasiklab ng hidwaan sa pagitan ng mga taga-suporta ng SB 1918 at Beanie Blooms habang hindi sinasadyang nadamay sa usapin ang Filipino-American influencer na si Bretman Rock. Ang account na gumagamit ng kanyang pangalan o Bretman Stone ay nakisali sa umiiral na diskusyon sa pagitan ng dalawang fandom sa pamamagitan ng isang post tungkol sa umano'y dobleng pamantayan sa paraan ng pagtanggap ng ilang fans sa mga international na tagumpay ng bawat grupo. Ayon kasi sa post, walang sino man ang dapat kutiyain dahil lamang sa page perform sa isang pandaigdigang entablado. Hindi ang SB19, hindi rin ang Bini. Dagdag pa nito, ang layunin ng mga Global Music Festival ay ipakilala ang mga artist sa mas malawak na pandaigdigang audience. Kaya nararapat lamang na pareho ang pag-unawa at pagtrato sa bawat grupo. Mabilis na kumalat ang naturang pahayag sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa 18 at Blooms. Nagkaroon din ng kalituhan dahil may ilang netizen ang nag-akalang si Bretman Rock mismo o si Bretman Rock mismo ang nag-post nito. Gayunman, walang anumang kaugnayan ang influencer sa naturang account na ginagamit lamang ang pangalang kahawig ng kanyang pangalan. Bretman Rock at Bretman Stone naman yung parody account. Ipinapakita ng insidenteng ito kung gaano kadaling maimpluwensyahan ng mga online na usapan ng mga parody o hindi beripikadong account na sa unang tingin ay tila lehitimo. Higit pa sa isyu ng maling pagkakakilanlan, ibinunyag din ng pangyayari ang umiiral na tensyon sa loob ng P-pop community. Sa halip na maging pagdiriwang, anang mahahalagang tagumpay ng dalawang grupo ang pagtatanghal ng SB19 sa Lollapalooza at ang pagsisimula ng North American Tour ng Bini sa Hawaii, naging sentro pa ito ng paghahambingan na lalo pang nagpaigting sa alitan ng ibang fans. Kumalat din sa social media ang ilang maiikling video mula sa konsyerto ng Bini, kabilang ang mga kuhang nagpapakita ng ilang bakanting upuan. Agad itong ikinumpara ng ilan sa mga international na pagtatanghal ng SB19 dahil madalas na kulang sa konteksto ang mga kumakalat na clips, lalo nitong hinuhubog ang pananaw ng publiko. Naging bahagi rin ng usapan ang pagdalo ni Bretman Rock sa konsyerto ng Bini sa Hawaii, kung saan binati siya ng grupo para sa kanyang kaarawan. Ngunit ang ilang kumalat na video ay higit na nakatuon sa ilang bahagi ng venue kaysa sa mismong pagdiriwang. Habang lalong umiinit ang diskusyon, unti-unting natabunan ang tunay na mga tagumpay ng dalawang grupo at napalitan ito ng sari-saring interpretasyon sa mga viral na video at social media posts. May mga nanglait din sa SB19 at sinasabing ang Lollapalooza daw na kanila nga pong performance ay walang taong halos nanood at mga fans lang. So ito po yung naging comparing sa social media na kung saan ay hindi po talaga healthy dahil mismong mga Pinoy ay sumisira sa sarili nilang mga kababayan na dapat ay sinusuportahan. So sa mga talagang hindi nakakaunawang mga fans, nako, sana ang pagiging immature ay tigilan na at suportahan ang dalawang grupo na nagbibigay karangalan sa bansa at syempre ang nais ng marami ay madagdagan pa ito. Kudos to SB19 and Bini na talaga namang parehong nagpupuyat, nagpapakapagod para lamang maiangat ang industriyang musika ng Pilipinas at ng mga Pilipino. At yan ang ating showbiz snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.